Welcome to episode 23 of Usapang Gen Z at Millennial. Today, balik tayo sa usapang insurance. Ngayong araw, pag-uusapan naman natin yung mga insurance decision na hindi natin dapat minamadali. May tatlo kaming i-share sa inyo, pag-usapan natin isa-isa. Number 1 is choosing the cheapest premium. Yung mga na-encounter ka na bang ganyang prospects, Miss Tin? Madami. Sa 13 years ko dito sa AAA, natural for us to ask magkano pinakamura, anong affordable, without thinking na mura nga, maliit lang din yung coverage. Hindi enough or hindi ko deserve na makover ng maliit, lalo kung kumikita ka ng malaking amount ng money to support the family. Diba, nag-start rin tayo sa mga material things na sometimes, yung other items na cheap, mabilis masira, or Ilang gamitan lang. So, ganun rin sa insurance. Pwedeng sobrang mura siya, hindi naman siya magmamatch sa needs ko. I think po, yung misconception kasi sa umpisa, lalo if hindi pa naman nakakapag-usap with an advisor, nabasa niya lang, kailangan ng insurance, so maghahanap siya, yung natural na isipin is dagdag gastos to, so kaya kailangan yung pinakamura na. Nabasa ko lang kasi na kailangan daw ng insurance, ganyan. So, yun yung number 1 na dapat alisin sa mindset ng tao kasi kaya siya kailangan dahil may malaking role siya na gagampanan. So, kailangan talaga makipag-usap muna with an advisor, pinagkakatiwalaan mo or kakilala mo, pwede naman mag-start doon para makita talaga ano yung pangangailangan mo. And base doon palang pag-uusapan magkano ba? Kasi yung hindi mo naman babayaran yung premium lang eh. Hindi naman yung 70,000 a year. Hindi lang naman yun yung binili mo or value ng binibili mo. Pwedeng 5 million worth of insurance ba yun? Lugi pa ba yun? 5 million yung makukuha mo just in case this certain situation happens pero yung binayad mo ganito lang. So, malalaman lang yung value na yon if tayo mismo is open tayo to learn and to listen sa advisor nga, either kakilala mo o nakilala mo sa internet. So, kailangan mo na talaga, hindi basta proposal yun. Na pwede bang bigyan mo ang proposal pinakamura? Hindi kasi siya, alam mo, burger lang na ino-order na pare-pareho yung burger. Di ba? Gusto mo pala may tomato, gusto mo pala may cheese, pero gusto mo 15 pesos. So, hindi ganun siya nag-work. Oo. Isipin natin na tayo yung pinaka-prized possession natin na magkano ba yung value mo as a person and if you're gonna protect yourself, how much. Kaya nga si Dr. Sanjay Tulani, meron siyang study na ginawa na kapag sa ating life insurance coverage, at least 10 times daw ng ating annual income, or kung gusto mo lower ng konti, annual expenses, yung life insurance coverage mo, total na, lahat ng existing na meron ka. Para in case something happen to you, mare-replace na yung income, mabibigay yun sa family mo, para makapagsimula ng buhay even without you. And kapag health insurance or ito yung tinatawag natin na critical illness, 5 times naman daw ng ating annual income. Yung ating medical inflation ngayon sa Philippines, more than 18% na talaga. Kaya yung 5 times nga, hindi yun super laki. Pero just enough for us to have a bigger coverage na hindi 1 million, dahil barriera na lang ngayon yung 1 million, di ba, sa pagtaas ng presyo ng bilihin and other things. Kaya I highly recommend na before you request for proposal, mas maganda mag-set aside ka talaga ng time to set a meeting with a financial advisor, kahit maximum 30 minutes lang, ipa-compute mo magkano yung ganitong amount para sa said coverage. Yes. Magkaroon ka lang ng idea magkano yung huhulugan mo, yung peg mo na kailangan mong i-save para sa dream mo na coverage. Kesa yung mag-start ka agad sa mababa, parang baba ang tingin mo sa sarili mo na ito lang yung deserve mo na coverage, 500,000 lang. So alam mo naman na ayaw mo naman na yun lang yung makuha natin, lalo pag nagkaroon ng sakit. Kasi yung sinasabi natin, mas mahirap pa magkasakit kaysa mamatay. Dahil yung financial challenges na may experience, mas stressful pag nagkasakit. At patuloy na pagtaas yung mga expenses na kakailanganin in order for that person to survive para gumaling. Yeah, so
pag na-realize natin, ganito pala yung cost ng, halimbawa kasi insurance is transfer of risk. Mula sa atin, imbes tayo yung magbe-bear nung financial risk na yon, pinapasa natin yun sa kayang mag-provide instantly sa atin ng ganoong finances, katulad nga ng mga insurance companies na regulated naman din na insurance commission, so wala dapat worry about that. So, kung naisip natin iba po magkasakit, yun yung gusto nating ma-protect tayo pag nagkasakit. Hindi lang naman siya 250,000, hindi lang naman siya 500,000, doon natin marirealize na malaking halaga yung kakailanganin doon. So, hindi rin natin i-short change yung sarili natin na, ay pwede na to. Kasi yun nga, deserve natin yung enough, deserve natin yung sufficient na coverage para sa atin. And I think po, isa rin na dapat na matutunan natin and malaman natin, yung design ng mga insurance ay hindi pare-pareho. Kaya siguro yung pwedeng may rinig ka na 15 pesos a day, mga ganun. Possible naman na may ganung plans, pero usually term insurance yon. Pag term insurance, parang kung hindi mo magamit, tapon yung pera. Ganun yung design niya. So, wala kang aasahan na naging savings mo kahit 10 years kang nagulog, tapos at the end of the 10th year, hindi mo na pala kailangan, hindi mo na gusto yung plan, hindi ka pwedeng mag-demand for a change kasi hindi ganun yung design ng plan. So, nakuha mo yung cheapest, pero hindi pala match sa expectation mo. So, yun, may term, may VUL, may whole life. So, maraming dapat na i-consider at ma-educate tayo in terms of getting the right plan at hindi lang siya yun nga budget. So, ang ma-recommend talaga namin is kumausap kayo ng advisor para magkaroon ng know your customer, di ba? Malaman yung priorities nyo, yung situation nyo ngayon, ano yung capacity nyo, at kung ano yung magiging sustainable for you. Kasi commitment din talaga to. Kaya ayaw natin magtatapon ng pera na 1 year lang tapos Sayang naman. yan. So, ayun, wag tayo dun sa agad na ano po yung lowest premium, ano po yung pinakamura. Dahil nagmamadali ka, kinuha mo na lang kung ano yung pinakamura. Tapos nung tinanong ka ng panibagong advisor, baka may kausap kang second advisor, hindi pala yun yung gusto mong coverage. So kumuha ka lang ng mura pero hindi pala magmamatch sa goal. Ayaw mo naman yun. So think of this as like buying your dream gadgets. Yung mga I-research mo cellphone, yan. di ba, pinapanood mo pa yung mga ganyan, pinag-iipunan. Ayaw mo ng putyo-putyo na hindi smartphone. Dahil lang mura, yun yung bibilin ko, hindi ako bibili nun. I-review mo pa yung RAM, i-review mo pa yung camera quality. Oo. Di bali na hindi ako bumili ngayon, basta gusto ko yung okay for me na coverage. Yan.